Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagang at pagmamahal para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat pinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin. Pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa
mahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay lepastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kayo kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga manggagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito
ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyong at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Napakagandang isipin na ang bawat isa po sa atin na masasabi po nating karanasan po natin ang sarap gumalaw sa loob ng tahanan kung may sarili kang bahay. Sapagkat kung may sarili kang bahay, ibig sabihin, meron kang proteksyon. Ibig sabihin, meron kang pagpapahalaga sa iyong pagkatao. Kaya ang bahay, kung gagawin po natin, kahit po sabihin po natin, kahit gumastos tayo, at alam nating matatag ang ating bahay, kukuha tayo ng mga professionals, engineer, architect, lahat yan. Kasi mahirap tumira sa loob ng bahay kung hindi siya solid, hindi siya matibay. Kasi nga po, kung gagastos din lang, kailangan yung pagkagastos ay dapat worth it. Kaya nga kumukuha ng mga professionals na sa ganon, hindi masisira. Ibig sabihin, pinapahalagahan po natin ang tahanan na ating tinitirahan. Sapagkat ang tahanang ating tinitirahan ay atin, hindi sa iba. Kaya kung atin ang ating tinitirahan, napakasarap mamuhay dahil yung tahanan ay iyong pag-aari. At kung ito'y iyong pag-aari, pwede mong gawin kung anong naisin mong gawin sa loob ng tahanan, sa loob ng iyong bakuran. Sapagkat mahalaga ang tahanan sa bawat pamilya. Kasi kung walang tahanan ang bawat pamilya, medyo mahirap ang sitwasyon. Parang hindi ka malaya, parang kulang, parang hindi mo maisip ang mga bagay na alam mong kailangan ng iyong pamilya. Kaya mahalaga po ang may sariling tahanan. Sapagkat tayo po bilang isang sambayan ng Kristiyano, bawat isa po sa atin ay may tahanan. At sino at kanino ang tahanan po natin? Sa ating pananampalataya, sa turo ng ating simbahan, sa turo ng Biblia, at sa turo ng oral tradisyon, ito po'y napakalaking bahagi ng ating pagkatao. Sapagkat
ang lahat na akin pong nabanggit ay bumubukad sa anumang uri ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat kung mataas, kung matatag ang tahanan po natin physically, dapat ang nakatira matatag din. Hindi marupok. Kasi kung makarupok ang nakatira sa matatag na bahay na tahanan, sayang naman ang pinagawa mong bahay kung ikaw naman, kung ang nakatira naman ay mahina. So paano natin malalaman na tayo ay mayroong tatag na kahit may bagyo o unos ng buhay, hindi tayo masisira, hindi tayo magigiba, hindi tayo mawawasak. At ang pundasyon po natin bilang isang matatag na Kristiyano ay yung ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya at kalooban ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan may panahon tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung wala tayong panahon sa ating Panginoon, sa Kanyang kalooban, narinig po natin sa ating Ebanghelyo. Ang aking mga salita na hindi nagsasabuhay ay parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang unos, bumaha at nawasak ang tahanan. So, ibig sabihin, ang pundasyon para maging matatag tayo ay ang ating panahon sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po ito sa ating buhay. Gumamit ang ating Panginoong Hesus ng talinghaga ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Literally, pag sinabing bato, matatag talaga, lumalaban. At iyon ang gusto ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Magiging matatag tayo, matapang at kagilas-gilas. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon, pag sinunod natin ang kalooban niya, ang ating pagkatao, ang ating buhay, ay mananatiling nakatayo sa ibabaw ng bato. Dahil yung batong iyon mismo ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung may Panginoong Diyos sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating pamumuhay, ibig sabihin, you are really at home. Ibig sabihin, nandoon ka sa totoong tahanan ng Diyos. Hindi ka masisira, hindi ka mawawasak, sapagkat ang lahat na nananalig at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon ay isang pundasyon na kahit may mga pagsubok, hindi tayo masisira, hindi tayo mawawasak. Kaya dapat may panahon talaga tayo sa ating Panginoon. At ito ang paalaala lagi sa atin ng Panginoon. Nagkakaroon ng liwanag at gabay ang bawat isa po sa atin, hindi dahil sa ating sariling pag-iisip, hindi dahil sa ating sariling karunungan, hindi dahil sa sarili nating kaalaman, kundi dahil sa Kanyang pag-ibig at pananampalatayang ipinagkakaloob sa atin. Nagiging matatag at matapang ang pagharap po natin sa bawat krisis, sa bawat suliranin, sa bawat pagsubok, dahil laging sinasabi sa atin ng ating Panginoon na andyan ang Kanyang presensya. Minsan ang tao, sabihin po natin, nakakalimot, especially po
pag Sunday, obligasyon, ano ang mas inuuna ng tao madalas? Magmoling, mamasyal, kasiyahan ng mundo. Pagkasiyahan ng mundo, ibig sabihin, temporary. Hindi nila nakikita ang kahalagahan na meron tayong panahon sa ating Panginoon. Kaya nga po minsan, maraming naghihirap. Maraming nahihirapan umahon sa buhay. Meron mang yumayaman, pero hindi nagiging masaya ang buhay pamilya. At ang nagiging buhay nila ay kung ano yung pera na meron sila. Kung paano lang mabusog ng pagkain ang nasikmura ng pagkain. So ibig sabihin, kaya nga po sinasabi ng ating Panginoon, gawin ang kanyang kalooban. At ang kalooban niya ang magsisilbing gabay, ang magsisilbing, sabihin po natin, pinakahawakan po natin sa ating buhay. Sapagkat tayo po bilang isang tao, wala po talaga tayong kakayahan na maging matapang at matatag kung wala ang ating paniniwala at pagsampalataya sa ating Panginoon. Hindi po natin kaya yon dahil tao tayo. Pero bakit nalalampasan po natin ang mga suliranin po natin, lalo suliranin sa asawa, sa anak, sa problema, sa trabaho, dahil meron tayong pinananaligan, meron tayong sinasampalatayanan, meron tayong sinusunod sa kalooban. At ito ay dahil sa ating panahon at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya huwag pang hinayangan na tayo mag-spend ng time sa harapan niya. Dahil yung hinihingi ng ating Panginoon, hindi 8 oras sa isang araw, hindi 24 oras sa 24 oras sa buong maghapon o gabi. Kahit sinasabi po sa atin, pero ang hinihingi niya, para maging matatag tayo, ay meron tayong sinasabing, meron akong dapat gawin bilang isang Kristiyano. Kaya lahat po tayo ay hinahamon muli ng ating Panginoon. Kung nagsusundan po natin ang mga pagbasa ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi tayo mawawala. Kaya mahalaga po sa buhay po natin bilang isang Katoliko na dapat may padama po natin ito. Yung diwa ng kanyang pagmamahal, yung diwa ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga kung tayo magdarasal, lalo na po ang dasal na Ama namin na sinasabi ng ating Panginoon, sabi nga po niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at sa langit. So kung makikita po natin, ang lahat ng ito ay para sa bawat isa po sa atin, hindi para sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Diyos, hindi siya katulad nating tao. That is why yung panalangin at panahon po natin sa Kanya ang makakatulong sa atin kung bakit patuloy tayong nangangarap, kung bakit patuloy tayong nagsasagawa ng mga kabutihan para sa ating sarili at sa ating kapwa. Dahil ang panalangin, dahil ang pagsunod po natin sa kalooban ng ating Panginoon ay isang pagpapalaala sa atin kung ano ang ginagawang kabutihan dito sa lupa. Yun din ang mangyayari pagdating po natin sa langit. Kaya huwag pang hinayangan na tayo pumasok ng simbahan, magkaroon ng time ng debosyon, magkaroon ng time na kausapin ng Panginoon kahit tayo nag-iisa. Kaya ang lahat ng ito ay dahil sa bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po tayo na may pinagdadaanan na suliranin sa ganitong panahon. Kaya hayaan po natin na maging malawak ang ating kaisipan nang sa ganon na ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon ay hindi katulad ng pag-unawa ng ating isip at kaalaman. Naiintindihan po natin ang lahat dahil sa kanyang turo, dahil sa kanyang pagpapalaala sa bawat isa po sa atin. So, ibig sabihin,
ang tahanan na hindi mawawasak kahit may bagyo, kahit may baha, ay dahil nakadikit tayo sa ating Panginoon. Ang bato na kailanman na hindi mawawala sa bawat isa po sa atin, lalo na't kung ikaw ay may sapat na panahon sa Kanya. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, bawat isa po sa atin ay isang pagpapaugnay na kung saan ang diwa ng pag-ibig, ang diwa ng pagsunod sa Kanyang kalooban ay isang pagpapahalaga na ang bawat isa po sa atin tingnan ang mga bagay na tama habang tayo ay naglalakbay sa ibabaw ng mundo. Tingnan ang katotohanan dahil ito ang magbibigay ng liwanag kung bakit ang bawat isa po sa atin ay naipagkakaloob ang bawat kahilingan. Kaya't sa punto ng ating buhay, katulad ng laging pinapalaala sa atin ng ating Panginoon, ang Kanyang mga kamay ay patuloy Kanyang inaanyayahan. Ang kamay na kung saan sinasabi niya sa atin, welcome ka sa akin kahit malayo ka. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng tinawag ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasamin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking tanggap. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa inyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdidigtas. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo lang po saglit para lang po sa mahalaga pong patalastas. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens, at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil kailangan po natin pag-ingatan kasi po kung saan po maraming tao, siksikan, diyan po pumapasok ang mga kawatan. Hinihikayat po namin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagdayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag, Kanyang pagkaling at habag, isa po ay pag-ibig at katarungan, handa ng Kanyang kaharian.
Mula sa sulat na Apostol San Pablo sa mga kasingit din po dito eh. Magandang umaga po sa ating lahat paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin. Inayahan po tayo tatayo. Gagawin natin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. O Diyos ng liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mong pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula ay pagkakataong alay. Hamogan siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi magkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal. Upang kami iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo na iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka, lahat ay kagalakan. Sa pagbubukang liwayway, O Diyos, ako'y iyong kawaan. Tayo po ay magsiupo. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas aking nagunita at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman, Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umagay ipagugunita.
Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik. Patnubayan ako sa daang matuwid. Ako'y umasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbubukang luwayway, O Diyos, ako'y iyong kaawaan. Paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamagitan ng Jerusalem. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayo tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita na walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. At makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Paagusin ng Panginoon ang kapayapaan sa pamamagitan ng Jerusalem. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Ang Panginoon na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at ang Panginoon ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siyang naglalakad. Masaganang ulan naman ang sa lupa'y bumabagsak. At ang damoy binubuhay sa bundok at mga gubat. Pagkat ng mga hayop ay siya ang nagbibigay. May pagkain siyang dulot na inakay na nasigaw. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanilang may tiwala na matatag niyang pag-ibig. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masaya nating purihin ang Panginoong ating Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, pagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y Ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Tayo pong lahat ay tatayo para sa pupuring awit ni Zacarias. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Tayo gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na nakahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat bumabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo sa Diyos na nagkakaloob ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Purihin ka, Ama, ang aming Panginoong Heso Kristo. Dahil sa iyong awa, kami muling isinilang na may pag-asang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Nilalang mo ang tao sa iyong larawan at pinapanibago sa pamamagitan ni Kristo. Hubugin kaming matulad sa anak mo. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Padaluyan sa amin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Pagalingin ang aming mga pusong sinugatan ng alitan at tampuhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Sa araw na ito, ipagkalooban ng gawain ang manggagawa ng pagkain ang nagugutom, ng saya ang mga namamanglaw, pagkalooban ng biyaya ng kaligtasan ang sangkatauhan. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may mga kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ikaw, O Panginoon, ang aming buhay. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang papatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, magbigay liwanag nawa sa aming puso't kalooban ang pagkatalo sa dulot mong kaligtasan. Palayain kami mula sa takot at kapangyarihan ng kaaway upang makapaglingkod sa iyo ng matapat sa lahat ng sandali ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.